mga planong pagbabago sa andas at ruta. Para sa susunod na translasyon, handa ring magdagdag ng puwersa ang PNP para matiyak ang seguridad sa taunang kapistahan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Matapos maitala ang record-breaking na halos 31 hours sa kasaysayan ng traslasyon, magkakaroon daw ng critic session ang pulisya para mapabuti pa ang kanilang paghahanda sa mga ganitong aktibidad. Ayon kay NCRP o Regional Director Major General Anthony Aberin, ang ipinakalat na 18,000 na mga pulis ay naging sapat para magpatupad ng maayos na seguridad sa kabila ng pagdagsa ng mga deboto na umabot sa mahigit 9 milyon. Magdadagdag po tayo ng mga volunteers na tutulong po para to make sure na yung andas is to reach Quiapo Church on time. Ang adjustment na gagawin natin is the deployment of tactical units na lang along the route. Kasi kung makikita mo parang hindi masyadong nagamit din yung route security kasi punong-puno po ng tao. So instead of deploying too much route security at area security, siguro mas maganda is ang gawin na lang is tutulong para ma-facilitate yung movement ng andas. Sa kabila naman ng pagdagsa ng mga deboto, naging malungkot para sa ilang vendor ang bentahan ng ilang gamit na may kinalaman sa Poong Jesus Nazareno ngayong Traslasyon 2026. Kung ano yung binuhos ng madaling araw ng ulan, yun din yung binuhos namin ng luha namin. Grabe. Sa sobrang tumal. Niiyak na lang kami lahat ng vendor. Hiling ng mga tindero sa Poong Jesus Nazareno, makabawi sila sa mga naluging kita dahil inaasahan pa rin nila ang dagsa ng mga magsisimba. Isa na dyan si Joey Lapido na mula sa Pasig City na mahigit 30 years ng deboto at nagtungo ngayong araw ng linggo para magsimba upang makabawi sa Poong Jesus Nazareno dahil hindi siya nakadalo sa traslasyon sa sobrang busy. Ito yung the best na simula pagkatapos ng translasyon na i-renew natin o i-revive natin yung pananampalataya natin uli sa Kanya. Lalo-lalo na sa amin, katulad ko, na hindi naka-attend nung Nazareno ng prosesyon. Pero eto na siguro yung the best way ko na para maipagpatuloy ko yung pananampalataya o tradisyon ko na nakagisgan ko na. Ayon naman sa pamunuan ng simbahan ng Quiapo, mananatili pa rin itong mga harang hanggang sa mga susunod na araw para mapanatili ang maayos na pwesto at pila ng mga nagsisimba, lalo na't inaasahan pa rin ang dagsa ng mga deboto matapos ang Traslasyon 2026. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante.